natin. Dako na tayo sa ating pag-aaral. Ano po? Buksan natin ang ating Bible sa Proverbs, sa Lumang Tipan. Sa Proverbs chapter 3. Proverbs, Kawikaan. Kawikaan chapter 3, verses 3, 5 to 6. Pamilya verse 2. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Sana po ba? Okay, nakita na po, tayo po tayo na para magbibigay gana sa salita ng Diyos. This po yung aking iban. Pero ito po kanya sinasabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Verse 5 to 6. Ito po sinasabi, trust in the Lord with all your thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Tayo po'y panatalian namin. Panginoon, ang ilang Diyos. Maraming po salamat po ang Panginoon sa kakakaunari. Ito po sa akin po ay narito po magkasama-sama sa mga kapatid sa Panginoon. Ito po ay may aming pumili, Panginoon sa pain. Maraming po salamat sa patuloy na pag-iingat nyo sa lahat, Panginoon, sa pagkakawalan ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Inisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, kung dapat dapat, Panginoon, natatagyan po yung mga salita. Panginoon, nagtitig po namin, nagtulog natin ang Espiritu, nagtulog ang Panginoon, Panginoon sa Panginoon, bigay ka ng wisdom, clear words, at tuloy kami nagtutuloy po salamat sa iyo. Pagpalain niyo po, ang gawain ito, O Diyos, sa pangalan sa sabi ko lang, ng Amen. Okay, ano sa Tagalog to? Sabi niya, tiwala ka sa Diyos ng buong puso. Makibasa nga sa Tagalog, makibasa para sa balik. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Makibasa po. Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Okay, hanggang 7 na. Sige. Ang Panginoon ay kung puso kang magtiwala at nananalig sa sarili mong Panginoon. Verse 6. Sa lahat ng iyong mga lakad sa iyong dalangin, ibigay ang iyong mga nasi. 7. Huwag kang mapakapantas sa iyong mga mata. Takot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay sinayo. Amen. Salamat. Po. Dito pag-uusapan natin ang natin po about submission to God. Ano ba yung submission? Ito yung sabi natin submission sa Tagalog o yung pagpapasakop. No? So sa Tagalog, ang pagkakalutin pagpapasakop, ito po ay pagsunod din, no? Pagbibigay ng tiwala, no? At yung tinatawag na pagsuko. Yan po ang submission. Pagsuko. Kaya ginamit ko po ang ating text na Proverbs na tinitignan natin, trust in the Lord with all thine heart. No? Yung ating pagtitiwala sa Diyos, yung ating pagtitiwala sa Kanya, at hindi tayo sabi yan, din natin our own understanding, o sa ating sarili kaalaman, sa ating pagkaunawa, yung po ay magpapakita lamang ng pagbibigay ng tiwala at pagpapasakop, pagsunod sa ating Diyos. So, ang submission o yung pagpapasakop ay isang pagkilos ng isang tao na maaari magpasya, no? Magpasya kung hindi man, ngunit piniling unahin ang isa pang kalooban o kapakanan bago ang kanyang sarili. No? Yung po yung tinatawag na pag-submission
submission. No? Yung mga inuna mo yung iba kaysa sa iyong sarili. No? Inuna mo yung iba sa iyong sarili, yung pagpapasakop mo. At dahil sa pagmamahal at pagpapahalaga sa iba, ang pagpapasakop ay nagpapakita ng lakas at kamangamangang ito nagpapalaya. So yung pagpapasakop, ano po, ito yung ating tinatawag na pagsunod din sa ating Diyos. Yung pagsunod. So bakit ba kailangan tayo ay mag-submit sa Panginoon? Bakit ba ito importante sa atin, lalo na sa ating mananampalataya, na dapat kailangan mag-submit tayo, isang-visit natin isang-vision natin ay nasa ating Panginoon. No? Gano'n ba ito ka-importante? So, titignan po natin, no? Basahin po natin ang Hebreo, sa Hebreo chapter 5, verse 7 to 9. Sa Hebreo, okay. Sa Hebrews chapter 5, verse 7 to 9, ganito po ang kanyang sinasabi. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumango sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at tininig siya dahil sa lubos niyang nagpapakumbaba. Bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. So dito makikita natin na ang ating Panginoong Kristo dito ay nagpakita ng pagpapasakop. Nagpakita ng pagsunod. No? Nakita natin ito, nagpakita siya ng pagsunod. Sabi niya rito, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. So submission means obedience. So, ang pagpapasakop ay pagsunod sa Diyos. Yun, malinaw po yung sinasabi natin na natututo tayo matagpuan yung mga kagalakan sa paggawa ng mga utos ng ating Diyos. Yun yung pagpapasakop. No? Andun yung kagalakan natin. No? Andun yung kagalakan natin sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito ay paghahanap sa kalooban ng Diyos at pagsunod ng buong puso dahil sa tunay na pag-ibig at pananatili ng ating paggalang sa Diyos. Ng ating paggalang sa Diyos. Ano yung sabi rito sa Jeremiah? Pakibasa po sa Lumatipan. English po kasi ito akin. Pakibasa po kung sino po muna. Jeremiah chapter 7, 23. Bakit po kailangan una-una? Ano sabi? Bakit kailangan natin mag-submit sa Diyos? Bakit ito importante? Sapagkat ito ay pagsunod. Pagsunod sa ating Diyos. Okay? Sa Jeremiah chapter 7 verse 23, pakibasa po, sinunod po ba? Jeremiah 7:23. Subalit, natusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Natin ko mamuhay sila ayon sa pinaglitos ko at ito'y mapapautos. So sabi niya, no? Siya ang Diyos. Aking bayan, sabi niya gano'n. So yung pagsunod ay pagpapasakop sabay authority. Okay? May authority. Sabay kapangyarihan. So ang pagsunod sa mga daan ng Diyos ay ang talaga nagpapalaya sa atin upang tamasahin natin ang buhay na original. Yung buhay na original na nilikha ng Diyos para sa atin. Yung buhay na original talaga na nilikha ng Diyos para sa atin. So nakita natin na kailangan natin yung pagsunod at pagpapasakop sa may kapangyarihan, authority. At alam natin na may kapangyarihan na yun ang ating Diyos. Ang ating Diyos. Ngayon, paano ba tayo magsasubmit? Paano ba tayo, how should we submit? Paano tayo magsasubmit sa ating Panginoon? So, anong dapat natin gawin?
para makapagsabit tayo sa Panginoon. Una-una, basahin natin sa Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. This is so, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhig sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Paano raw tayo, anong dapat natin, paano tayo sasubmit? So, how should we submit? No? Sabi niya rito, isuko natin ang ating sarili. Sa ibang translation, ano ito eh? Katawan. So, kasi Pastor Brother Jerry, katawan ba nakalagay? Yan. Hindi katawan, no? Sarili. Sa akin, sarili. Meron ako nabasa nito, katawan. Isuko lang natin muna ng ating sarili sa Diyos upang, matulungan niya tayo mabuhay ayon sa pagkakalikha niya sa atin. At makapagbigay tayo ng kaluguran na pagsamba sa ating Diyos. So yung ating pagiging pagpapasakop sa Diyos, kailangan natin isuko pa ang ating mga sarili. Ano natin isuko ang ating sarili. So ibig sabihin lamang nito, pero kailangan lang nito na yung mga bagay na ayon sa makalangit, no? Dapat naroon ang ating sarili. Iwalay na tayo sa sanlibutan nito. Wala sa karitin. Ibig sabihin lang suko natin ang ating sarili. Yung mga bagay na ayon sa ating Panginoon. Sabi niya, kaya nga sabi niya rito ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ating sarili ay dapat bigay natin sa ating Diyos. So pangalawa, sa Mateo chapter 26, verse 39. Sa Mateo, ano pa yung isa? Suko ang ating katawan. Ano pa? 26 verse 39. Okay. Pagkalayo ng kaunti, Mateo chapter 26 verse 39. Pagkalayo ng kaunti, nagpatina pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So, doon makikita natin yung isukuri natin ang ating sarili, no? Ang masusunod sa atin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil dito, sa ating pagsunod, o sa ating pagpapasakop sa ating Diyos, dito makikita natin na tayo ay nakakonekta lagi sa Diyos. Connected tayo lagi sa Diyos. So makikita natin dito, sinabi niya dito, na ang kalooban mo ang siyang masunod at hindi ang aming mga kalooban. So yun yung tinatawag na pagpapasakop sa ating Diyos. So, Ephesians chapter 5, verse 21 hanggang 22, ito po ang kanya sinasabi. Efeso chapter 5, verse 21 hanggang 22. Sabi niya rito, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Dito makikita natin, submit one another. Para saan? Para sa paggalang kay Kristo, reverence to Christ. So, yung pagpapasakop pala, ito ay isang paggalang kay Kristo. Kaya sinabihan ng babae, pasakop ka sa iyong asawa, tulad ng pagpapasakop din doon sa Panginoon.
kasi minsan na yung pagpapasa ko, minsan nagkakaroon na misinterpret eh. Pagdating na sa marriage, di ba? Sa pag-asawa. So sabi niya, kailangan natin isuko ang ating sarili. No? Isuko natin ang ating katawan, lahat sa ating sarili. Ating gano'n ay magpasakot din tayo sa isa't isa. No? Yun ang mga bagay na pagpapasako. Sa Hebrews chapter 13, verse 17, ito ang kanya sinasabi. Hebreo. Verse 17. Masakot kayo sa mga nananasiwa sa inyo. Sila'y may nanabutang magpantay sa inyo. Ako, kung bigay sulit sila sa Diyos, bukod dito. Kung sila'y hindi nila, nakagala sila sa pagkapat na kanilang tungkulin. Kung hindi sila automatic, at hindi ito napatuloy sa inyo. Yan. Sabi niya, submit to spiritual leaders. Sabi niya dito, malinaw ko, pasakot kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. No? Sa mga nangangasiwa sa inyo. At magbibigay sulit sila sa Diyos. Hindi magbibigay sulit yung mga nangangasiwa, yung mga tinawag na lingkod ng Diyos, no? Na pinagbilinan niya sa kanyang mga tupa. Yun yung mga nangangasiwa, yung mga leaders, yan yung mga pastor. So sabi niya rito, magpasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutan magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. So kaya yung mga pastor na akala na siguro laro-laro kasi sa kanila, pero kasi inuba kasi ang kanilang pastor dito malaman kasi may kita naman natin sa buhay, di ba? May kita natin kung paano mabuhay ang isang pastor. No? Makikita natin kung sa talaga yung panawagan sa Diyos. Mariribil yan, niriribil ng Diyos yan. No? Niriribil ng Diyos yan. Hindi natin may tatago yan. Sabi nga, no place to hide. Kahit saan ka magpunta, alam na Diyos yan. Diba? Alam niya ang ating puso at isipan. Kaya sabi niya rito, kailangan niyo magpasakop. Bakit? Kasi lahat ng mangyayari ay pananagutan ng nangangasiwa. Pananagutan po yan. No? Kasi kung kayo po ay mapariwala, mawala kayo sa shippool, no? At hindi kayo naibalik, pananagutan po yan ng nangangasiwa. So, dapat po talaga tayo magpasakop. No? Dahil ito yung pagsusulit. Pagsusulit talaga ang nangangasiwa, yung mga spiritual leaders na ito. Kung sila'y susundin ninyo, magaganap sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. No? Ganyan po. Ano po ba kaligayahan ng isang pastor, ng isang nangangasiwa ng iglesia? At kung nakita niyo, ay dito na, masaya yan eh. Kahit na yan po yan sa paggawa ng mensahe, nalilipap yan. Tuwa yan, puso yan, umapaw sa galak. Diba? Kapag tayo ay nagtutulungan, nagsasama-sama tayo sa lahat ng gawain mga langit, yun yung tawag na pagpapasakot natin sa Diyos. Kasama yung pagsunod yun eh. No? Pagsunod yun at pagbibigay tiwala. No? No? Pagsuko ng ating sarili. Hindi na pagpapasakot sa Diyos. Kaya ang mababaw lang kaligayahan ng mga lingkod ng Diyos eh. Kung mababaw lang. Kaya hindi siya naghahangad ng ano paman. No? At alam naman natin na sabi nga eh, ang biyaya ng Diyos, ay biyaya yung mga tao dito. Kung tayo ay natouch sa isang tao, di ba? Natouch yung lahat na ano ay puso. Kailangan mo, gusto mo siya yung mga blessings, di ba? Yung mga pagpapalag. Kaputan mo yan. So yung mga pastor, hindi ka talaga maasa ng gano'n. Hindi ko sinasabi dahil ako pastor, pero maraming pastor talaga na nakikita ko yung pastor mo siya talaga. Hindi ko sinasabi na nasa tama po ako. Pero ako sa aking sarili, ako po ay hindi ko natatakot na magsalita nito sa inyo dahil alam ko po. Sabi nga, hindi
is between God lamang. Hindi ka pwedeng husgan ng kapwa mo, pero alam ng Diyos lahat ang ginagawa mo. Wala tayo ngayon pa itatalo. Kaya lahat yan ay pagsusulit ng lingkod ng Diyos. Kaya ang kagalakan ng lingkod ng Diyos ay nasa inyo sa mga pinangangalagaan niya. Kahit na wala na lang ulan, okay lang. Kahit naawayin na nga okay lang, sila sa pag-ibig. Diba? Ganun gusto rin. Tuyo isang taon Okay lang. Ganun yun. Kasi ang panawagan kasi ng Diyos, hindi mo sa pagkakita na bagay. Spiritual yan Kaya yun nasa spiritual na, hindi na tayo sa pagkakita na bagay. Kaya paglilingkod ko sa isang sakripisyo, lagi ko natin tatandaan, sabi nga niya na gusto niyo sumunod sa akin, take up the cross. Diba? Gusto niyo sumunod sa akin, pasanin niyo yung cross niyo. Kaya makikita natin na yung pagtugon doon sa panawagan na yun, siguro naman alam ng tumugon, no? Yung panawagan sa kanya. Diba? Dapat sa sarili niya, alam niya yun. Kaya, sakripisyo talaga ang pagtutulog. Yung inaasahan po natin na katulad na sinasabi na maraming pagpapalang darating. Marami naman po talagang pagpapala sa pagtutulog. Kung ikaw ay ari-ari na yung pagpapala na yun. Diba? Yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, kung tayo magkaroon ng masihit yung nasira natin relasyon sa Diyos, inayos pa rin ng Diyos Diba? Pagpapala yun Diyos pa rin na nag-ayos Hindi naman tayo yung lumapit sa Diyos. Diyos ang lumapit sa atin. Hindi tayo pumili sa atin. Lahat yan pagpapala. No? So, makikita po natin, yung pagbabasa po ay kailangan ng pagsunod. At anong sabi dito? Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kalatugod. Kung hindi, sila ay mahapis. No? Diba? Mahapis na natin na. Nalulungkot, hindi man sabihin na lingkod ng Diyos. Pero, mabigat na yung kanyang. Kanyang dinadala yung kanyang damdamin. Minsan, nababakbite pa. Minsan, kung anong issue pa lumalabas. Diba? Pero mabigat sa damdamin. At hindi ito makakabuti kanino? Sa inyo. Sa inyo. Kaya nga nung minsan sa backlog kids ko na sinabi ko kasi ang kanilang pastor ay nagkasabi yung pastor na kailangan ko yung pastor. Sinabi niya sa akin yung propeta niya sa church. Kaya invite niya ako. Revival man pinalagin. Sinabi ko sa kanila, Jeremiah 3:15, I give you a pastor according to my heart, says the Lord. Bibigyan ko kayo ng pastor na galing sa aking puso, sabi ng Diyos. Kung kayo ay di naniniwala na ang pastor nyo ay hindi binigay sa inyo ng Diyos, mawawala yan dito. Diyos ang naglagay dyan, Diyos din ang magtatanggal dyan. Siya ang gagawa ng paraan para siya ay maalis dyan. Diba? So, yung kabigatan ng pastor, hindi nila nakikita. Puro na lang nakikita nila yung magsarili nila. Nasisilip na lang nila lagi, pero hindi nila inisip yung kabigatan ng pastor sa ministry. Sino ba nagpe-pray sa atin sa pastor? Wala naman Aminin na natin, wala nagpe-pray sa inyo sa pastor. Ang pastor, pinagpe-pray kayo lahat. Lahat ng miyembro at church. Diba? Nagpa-fasting tayo, hindi naman para sa pastor Minsan nagpa-prayer fasting tayo para sa ating mga hinihiling. Naalala ba natin ang pastor panalangin? Naisip ba natin sa punta, kamusta na kaya si pastor? Diba? Kaya sabi ko sa kanila, hindi ko kayo tinatakot. Kung yan ay tunay, ako'y naniniwala yan ay tunay na lingkod ng Diyos. Ang kumalaban sa lingkod ng Diyos ay mapapahabak. Ang sabi rito, hindi makakabuti sa inyo.
Lahat ng gawain ng Panginoon ay inatang sa mga nangangasiwa o sa mga lingkod ng Diyos. Ay hindi po ganun kadali yun. Napakahirap pong tumayo. Napakahirap pong mangaral din ng salita ng Diyos. Hindi rin din ganun kadali mangaral ng salita ng Diyos. Diba? Sige nga, gawin nyo nga mangaral ng salita ng Diyos. Napakahirap. Hindi ganun. Basta lang ikaw magsasalita na gano'n. Hindi. Pag wala sa'yo ang guidance ng Holy Spirit, hindi ka makakapagano. Hindi ka makakapangaral. Tandaan niyo po yan. Ano na po yan? Testative po na po yan. Kahit anong salita mo dyan, wala. Walang naman. Ano po? So, makikita natin, no? Sabi niya dito, suko natin ang ating sarili. No? At kailangan para tayo maging always na nakakunik sa ating Diyos. No? Magpasakop tayo sa isa't isa para sa pagbibigay galang sa ating sa Panginoong Kristo. Ito po. At pang-apat ay magsagwit tayo sa mga spiritual leader. Panalangin natin sila at panalangin natin sila at hayaan natin sila ang bumabay sa atin dahil siya ang binigyan ng karapatan. Diba nabanggit ko kanina? Yung pagpapasakop doon sa authority, doon sa may kapangyarihan. So si church nito ang binigyan ng karapatan ay ang nangangasiwa ng church, ang pastor. And then susunod yung mga leaders. Diba? Kaya ang flow ng church ay nagiging maayos. No, through channel na tinatawag. Pag sinabi through channel, magmumula ka doon sa hanggang pataas. Magmula sa taas pababa. Nagkakaisa sila. Meron tayong tinatawag na namumuno. No? So kumbaga sa sundalo nga ang motto nila obey before you complain. Kahit labag sa loob mo, susunod ka. Utos lang ng commander yan Di ba? Pag sinabi ng commander mo, patayin mo yan, papatayin mo yan. Utos yan Yan ang motto ng militar na sundalo. Obey before you complain. Kaya tayo sinabi ng Diyos na ganito, humayo kayo, sabi ng Diyos, gawin yung alagad ng mga bansa. Di ba? Pero ano nangyari dyan kung pag-aaralan niya, nagkaroon pa nga ng duda dyan ang mga alagad Nagkaroon pa sila ng duda dyan. Sinabi ng Panginoon na yan. Mga alagad na yan, Meaning to say, sabi niya, umayo kayo. Pangaral niyo gawing disipulo ko ang buong bansa at bautismohin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Yun yung task. Yun yung huling binili ng ating Panginoon para gawin natin mananampalataya. Ipangaral, magdisipulo, mag-disciple. Nakakalambot isipin, maraming mga churches ngayon, wala na, hindi na nagagawa yung pag-evangelism. Wala na. Wala na yung pag-evangelism. Ano ba evangelism? Yung pag-ebanghelyo. Wala na ako nakikita. Di katulad ng araw, ang dami ko nakikita nangangaral din sa kanya. Yung mga Kristiyano, ng mga born again. Ngayon wala na. Sino ngayon nakikita natin marami? Yung mga ibang sekta. Sasabihin natin, nasa tama tayo, pero nakita natin sila yung parang sila lumalabas na nasa tama. Why? Because hindi tayo nagpapasakop. Diba? Kung tayo magpapasakop lamang sa ating Diyos, sa katuruan ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo ang church, isa lang po ang lawgiver ng church, no other than our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba, Diyos lamang. At ang anong batas ng ating Panginoon ito po? Dito lahat nakasulat. Kaya ang sabi nga ni Apostle Pablo, ano yung kasabihan ng salita ng Diyos? Huwag lalagpas sa nasusulat. Yun po ang kasabihan ng gospel. Si Apostle Pablo po nasabi yan, na huwag lalagpas sa nasusulat. Yung hindi natin pagpapasakop sa Diyos, hindi natin pagpapasakop sa gawain ng Panginoon, ang sa tingin nyo, hindi kaya natin nababayulik ng salita ng Diyos? Nababayulik natin.
Ito nga ang sinabi na nga rito kanina eh. Di ba? Ito hindi natin ikabubuti. Nababiolate na natin ang salita ng Diyos. Pag hindi tayo nagpasapit sa ating Diyos, yung tunay na pagpapasakot sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Diba? So dito po, tapos na po tayo, no? Meron po akong dalawa lang po ang nilagay ko. Dalawang ways para may pakita natin yung ating submission. Dalawa lang po, ito na po dinamihan. Sa Romans chapter 12, verse 10, dito po kanyang sinasabi. Romans chapter 12, verse 10. Chapter 12, verse 10. Kung sabi niya rito, ay, English pala ito. Sa Tagalog. Saan ito tayo? Okay. Kung nakita niyo po, pakibasa po. Sige po. Bigyan kayo at parang ito na magkapatid. Amen. Talaga ninyo ang iba na higit sa pagpalaga nila sa inyo. Sabi niya, love. Pagbigan. Diba? Sabi niya, 12, diba? Bibigyan ko sinabi niya rito. Ang sabi niya rito, pag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Dito, yung love talaga eh, love conquers all. Yung pag-ibig talaga, yan talaga eh. Yan talaga ang gamot eh, ng lahat ng problema. Diba? Kasi pag mahal mo ang isang tao, wala ka ng problema eh. Kahit ano pa siya, hindi ka na problema. Kasi mahal mo siya eh. Kaya nga, Diyos, mahal tayo kahit ganito tayong kamakasalanan eh. Kahit pati ka sa ulo natin, mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Siya gumagawa ng paraan para sa atin eh. Hindi problema sa Kanya na siya na nga ang lumikha sa atin, pero ganoon pang ginagawa natin sa Diyos. Hindi pa tayo sumusunod sa Diyos. Di ba? Kaya nga, pagkita natin, yung pag-ibig, no? Kasi sinasabi rito lang sa yung pag-ibig, no? Kailangan i-ano natin yan. Yung ating pag-ibig sa ating mga kapatid. No? Pag-ibig sa gawain. No? Minsan na, totoo lang, minsan na, ano ko sa Pastor Alan, minsan na ko, sabi ko, nag-visitation ko, Pastor. Okay. Minsan dumarating yung time na gano'n, pero alam ko kasi kung minsan kasi, nakakaano talaga, no? Mag-visit ka, tapos papaalalahanan mo sila, nangangako sila, kala nila sa tao sila nangako, hindi nila sila nangangako. So pagdating yung linggo, hindi mo makita ang alino. Diba? Sino nasasaktan doon? Yung linggo ng Diyos. Posibleng sila ang nasaktan doon. Pero, sa ginawa nila, higit na nasasaktan ng Diyos. Amen? Kasi sa Diyos tayo nangangako eh. Dahil gawain niya ng Diyos, hindi ang gawain ng tao. Nasaktan mo man yung lingkod, pero higit na nasaktan mo ang Diyos. Yun yung malinaw dyan. Kaya kailangan ng pag-ibig. Pag-ibig sa isa't isa na parang tunay na magkakapatid. Dahil tayo magkakapatid sa Panginoon. We are belongs to the family of God. Sinabi niya si John 1:2, diba? But as many as receive Him, He gave them power to become sons of God. Doon lamang kanino? Doon sa mga tumanggap lamang. Hindi lahat ay anak ng Diyos. May kondisyon, tanggapin mo siya. Bago kanya isama sa pamilya ng Diyos. Bago kanya, parang adopted tayo. Parang inampun tayo ng Diyos. Samantala tayo, wala naman talaga tayo dapat kaligtasan. Dahil ang Panginoong Kristo bumaba rito, hindi naman para sa ating mga hindi. No? Pero sa habag, sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Ano niya eh, ang kanya nilga. Diba? So, ano yung pangalawa? Sa Philippians, chapter 2, pag-ibig. Pag-ibig. Tandaan po natin yan sa Pilipos po. Pilipos chapter 2, verse 3 to 4.
Filipos chapter 2, verse 3 to 4. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Or, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Ano kung nakita natin dito? Yung respeto sa bawat isa. Respect. Kaya sabi niya dito, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Dito lumalabas yung ating respeto. Respect. Paano ba tayo mag-respect? Paano ba natin nire-respeto ang ating kapwa? No? Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyo. Hindi na sinabi ito. Sa hangad ninyong matanyag, makilala, subikat, diba? Pero nawala na yung respect. Kaya nung binasa natin kanina, magpasakop kayo sa isa't isa para sa pagbibigay galang sa ating Panginoon Kristo. Diba? Respect. So yung pag-ibig at yung respeto, it shows submission. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang gawain ng Diyos, magpapasakop tayo sa Diyos. At pag tayo nagpasakop sa Diyos, laro yung ating respect sa ating Diyos. Laro yung ating paggalang sa Kanya. Laro yung ating itataas natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Mabibigyan natin ang kapurihan ng Diyos, hindi ang ating mga sarili. Respect. Kailangan yan eh. Sa loob ng tahanan nga, kailangan natin ng respeto. Pagka walang respeto sa loob ng tahanan, ano mangyayari? Huwag yung tahanan. Tapatak yan. Kaya sila na yan mag-aaway. No? So, pasakop tayo sa Diyos. Hanggat maaari, suko natin. No? Suko natin lahat sa ating buhay sa Diyos. Ano ba yung dapat natin isuko sa ating buhay sa Diyos? Isuko natin, sakripisyo tayo sa gawain. Isuko natin yung ating oras, bigyan tayo ng oras. Isuko natin yung ating mga tinatangkilik, bigyan tayo sa gawain sa Panginoon. Dahil pag wala nangyayari, bukal na pagbibigay sa Panginoon, paano bang mapatuloy ang gawain ng Diyos? Wala na. Hindi na naman pwedeng lagi sa bulsa ni Pastor. Eh paano yung si Pastor wala ng trabaho, nag-full time na? O, wala na. Kung nais natin magpatuloy, no? Ang gawain, inatang sa atin ang Diyos. No? Pasakot tayo. Magpasakot tayo sa Diyos. Pasakot tayo sa isa't isa. No? Na may pag-ibig at respeto sa isa't isa. Kailangan talaga may pag-ibig, may pag-respeto eh. Yung unity ba? Sa isang team, pagka walang unity, hindi kayo mananalo. Kasi kanya-kanya kayo eh. Di ba? Ganun yan eh. Merong coach, merong tinatawag na captain ball. Wala ba? May coach, may captain ball. And then yung player. Sino susundin nyo? Una, yung coach. Pagdating sa loob, susundin nyo rin yung captain ball. Subukan yung hindi sundin ng coach. Pagdating sa loob, hindi nyo rin masusunod ang captain ball. Ano mangyayari sa inyo? Kasi alam mo kung bakit, hindi nila sinusunod. Kala nila magaling sila eh. Di ba? Pakaaral nila, sikat na sila eh. Matanyag na sila eh. Kaya wala silang pakialam po ako naglalaro. Di ba? Kasi, kailangan natin magpasakop. Kung inaakala ng bawat isa na para naman si Pastor eh. Hindi pa nga yan nag-uutos yung Pastor eh. No? Yung Pastor kung saan na nga lang kumikilos eh.
gumagawa eh. Tapos sasabihin pa, pagbira yan si pastor. Diba? So, kita natin, yung pagpapasakop sa Diyos, no? Yung pagpapasakop, yun ay obedience natin sa ating Panginoon. Pagsunod, no? Yun yung pagsunod natin at pagtitiwala natin sa Diyos, no? At pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Yun talagang may pagpapasakop, no? Sa mission. Sa isang tahanan, kailangan may pagpapasakop ang mga anak sa magulang. Ang asawa sa asawa, kailangan may pagpapasakop. Diba? Ang mas sa gawain ng Panginoon, dapat natin. Malapit na oh. Malapit na dumating ang Panginoon. Ang hirap na abutin tayo na ganito na, diba? Ganito tayo na hindi natin nagagampanan yung ating yung dapat natin gampanan sa Panginoon. Ang buhay, no? Ang buhay ng gawain ng ministry ng Panginoon ay nasa ating pananampalataya. Wala po iba, nasa sa atin. Hindi po magpapatuloy tulad ng ginawa ng mga apostles. Sakripisyo sila lahat, namatay sila, pinagpapapatay sila, pero hanggang sa kamatayan talagang nagsakripisyo sila sa gawain. Kaya nga tayo narito ngayon dahil sa kanila eh. Yung sinusunod natin, yung dapat yung pattern ng ating pagsunod sa Panginoon, doon sa pattern ng mga apostles, ng mga likod niya noong una. Dahil sa kanila ay binilin eh. Tapos naman tayo naman ay nagmana na itong gawain na ito. Dahil bakit tayo ay kasama na sa pamilya ng Diyos? Diba? So na ang buhay ng gawain ay nasa ating mananampalataya. Nakakalungkot isipin. So dapat tayo magkaisa, dapat tayo magbahala, magbasakop sa isa't isa, at purihin natin ang Panginoon. Sa huling verse po, pakibasa na Brother Jerry, Proverbs, Kawikaan chapter 29, verse 18, dito tayo magkakaros. Kawikaan chapter 29, verse 18. Verse 18. Proverbs 29, verse 18. Kawikaan. Verse 18. Ang bansang walang Diyos ay puno ng kabuluhan. Ngunit ang pala ng tao na susunod sa bansa. Amen. Ang bansa raw na walang Diyos, ano? Diba? At mapalad yung sumusunod sa mga ayun ang utos sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, yung pagdi-disciple, yung, kasi pag sinabi pagdi-disciple, evangelism yan eh. Yung discipling. Una-una, mangangaral ko, kapangaral ko yung kaligtasan na tanggap ko. Tapos, tuturuan niyo sila. Diba, sabi nga sa Acts, yung mga nagsitanggap, idinagdag sila. No? Tapos kasama nila sa pagpuputol-putol ng tinapay. Diba? Sa awiting makalangit. So, yung pagdi-disciple, hindi lamang doon sa labas, maging sa loob ng church, kailangan nagdi-disciple. Diba? Paano kung mawala kami, sino yung ngayon yung tatayo rito? Dapat magpatuloy ito. Eh kung mamatay na ako bukas, may sinong makakatuwa. Sir, Pastor, pasok ako sa iyo. Diba? Kaya nga tayo nag-o-ordain eh. Amen? Nag-o-ordain tayo karapat-dapat na. Kasi kami nakakaalam na kung sino na yung dapat. Nahahalili. Na makakatuwang sa gawain. Ganun ang ginagawa. Hindi ba si Paul, si Timothy? Diba? Nilagahan niya si Timothy. Oh, binawag ni Timothy ang ama niya si Paul sa pananampalataya. Ganun din ang pag-disciple, hindi lamang sa labas. Pero mas magkailangan natin sa labas. Dahil napakarami, sabi nga ng Bible truly precious na no? The harvest is truly precious, but the laborer is few. Sabi mo yun? Hitik na aanihin na lang, pipitasin na lang. Pero nasan yung mga manggagawa? Wala. Wala, di ba? Kulang. So, kaya dito sa loob, importante
importante, ma-disciple muna rito yung mga taong tatayo. Di ba? Yung mga tao na mangunguna. Di ba? O, gaya nila ni Sister Sister, si Sister yung adidas niya. Latin prayer. Dapat, Sister, mga dapat disciple, turuan, isang disciple is student, learner. Diba? Paano mangyayari yun? Kung wala tayong pagpapasako. Nagkakanya-kanya tayo. Baka lagi siguro lang sasaktan tayo lang kapag hindi na lang ibang tayo. Diba? Hindi pa umaasin. Kailangan may yun. Diba? May yun magkano magagawa. Subukan natin pasakop, gawin natin yung pagpasakop sa gawain ng Diyos. Hindi lang youth ang darating, pati kayo, marami. Amen? Okay, puli po natin ang Diyos. Tayo po yung ganyan mananangin. Sarap natin sa panalangin po. Panginoon, natin ng Diyos, maraming po salamat sa pagpapaalala sa aming Panginoon. Tuloy po, Panginoon, na kami po ay nakukulang sa iyo. Pero Diyos, dalangin po namin na patuloy na kami po yung gabayan. Patuloy na mangusap ka, banal na Espiritu sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na i-guide mo kami kung ano nararapat namin gawin bilang iyong mga anak na inatag mo sa amin ang gawain mo habang kami narito sa lupa. Nawa po'y maging makabuluhan, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. Nawa po'y may itataas namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan at napapapurihan ka sa aming mga ginagawa. Purihin ka, O Diyos, tunay napakabuti mo. At tunay po na kulang ang aming magpapapurit pasalamat sa iyo. At wala po kami magagawa kung wala ka sa amin. Maraming po salamat sa Diyos, kita sa iyong pag-ibig. Maraming salamat Diyos sa iyong habag, Panginoon, sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan sa Sasawat na langit at bigay sa amin lang. Amen. Mako na po tayo sa ating pagbibigay, isang pagbahagi. Ayon sa inyong kalupayo, sa inyong Diyos, at pagdawag mo na po si Brother. Amen. Okay po, ang text po, isang ginagamit po natin sa human tipan at sa pagtipan. Sa akin po ay sa pagtipan ay Pablo. Sabi ng Panginoon, sabi na tayo ng dalawang kwento, ito sa ang dalawang ito, nag-asik ang nag-asik man ng marami, buhay ng marami. Ang bawat isa ay dapat ang piloy, hindi, pasya, mayroong sa loob at di makikita ang laman. Nag-ibig ng Diyos sa kusang pagkakalo. Magagawa ng Diyos na pasakayin kayo lahat ng bagay kasi itong pangangailangan upang magamit kayo sa pagkakawang ito. Amen. Natin, Lord, Amen. Hey, last week po, kasi po naligo ang ating speaker ay si Pastor Word. Bukas, ay meron kayo tayo study sa barangay, Signal Kilometer Nilipan Lunes at Pagkakulog Donodo. Ako si Mr. Brother
makapag-attend mo kasi ito sa Ronin, next Monday siya magpapalagay. So, gano'n lang yan. Kailangan kung sino yung mga nandun sa gawain, sila yung ating binibigyan ng authorized para nito. Para makita rin ng tao, alam nila kung sino yung magtutulong sa kanila sa sunod na days. So yan, salamat kayo sa mga nag-sponsor sa amin, nagbigay ng katin, sabi niyo na Corona. Malaking bagay po yan, nagbigay ng katin, at least, kahit sa katin lamang, hindi na siya gawin. At kami natutuwa at magagala, at ang kagala ko nito ay magagawin ko sa kanya. Kapag, sabi nga ng bigyan, isang basong tubig ang hindi niyo sa lingkod ko, ay masigit pa rin ang gagawin. Salamat dahil content kami sa gawain, kasi si Patuloy na content na rin, ako content na rin. Pagpalain po kayo ng Panginoon kung kayo po ay susupport sa amin dahil bilang kumbaga sa artista, kung wala magsusupport nyo sa artista, babagsak po yun. Dahil isa pastor, wala magsusupport sa pastor, mahirap po yun. Kaya naman yung dati yan ito ko Dahil criteria, kung talaga kung gusto ko magpagdamag sa Tapos si Bible, Brother Ramon, i-defend ka namin. tapos si Brother Ramon, di ba ikaw pastor? So, dadan mo lang muna siya, brother sa mga baptista. So, may time ka, doon ka namin i-pray sa ating mga Bible study. Bible study natin ay dalawa, sa dulo po ng batuhan, tuwing araw po ng Merkulis, 2 o'clock po ng hapon. Isang oras lang po tayo, hindi po tayo lumalabas. Isang oras lang, at dito sa Barangay Bagmupay, ang sessions po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So, ibig sabihin, sa loob ng 6 na araw, mayroon po tayong 4 na araw na available pa na ating buksan ng Bible study. Kung pwede kayo magpa-Bible study, mamili lang po kayo ang available na para po natin ay Lunes at Martes, Friday, and Saturday. At Thursday. Thursday, Tama. Ano yan? Tuesday, Martes, Webes, Lunes, Biyernes, Sabado. Lunes, Sabado. So, apat pa yan. Ang baptism ay sabi sa akin ni Chairman, itatalaga natin ang baptism dito sa Malabon, sabi niya. Pero hindi pa lang po kami kahit anong araw. Kasi marami na rin tayo doon mga natuturuan sa mga barangay na pwede natin silang mabaptism. No? Yan, so yan po ay iyan na kaya pag-usapan ka, i-schedule pa, at sabi ni Chairman, kung magkakaroon tayo ng baptism, baka din tayo sa Malabon. So marami doon. Yan, yan, isa sa mga ano po namin yan. Yan, so doon, sana supportahan po natin mga gawain ng Diyos. Para magamit pa tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo susupport sa gawain ng Panginoon, ay magiging stagnant na po tayo. Pagka napuno ng schedule, yung Bible study, kailangan natin Siyempre. Siyempre. kailangan nila Kailangan nyo talaga sila na magtuturo sa Bible study. kumbaga sa huwag kayo mag-alala, kasama niyo po kami sa pagtuturo niyo sa Bible study. Hindi rin. Batay niyo sa barangay. So, si Ramon, susunod si Pastor, si Jerry. Tapos si Jerry, ako naman. Ba't mo ba ikot lang? Ginawa na natin noong panahon, Pastor. Oo. Kung ba't saan babalik natin yun? Ginawa na natin house to house. Kaya bilang mga full-time pastor, kasi sa church kailangan may full-time talaga, kahit 2 o 3 full-time. Kasi kung lahat tayo magpupunta, wala magpupunta na pangalaman natin. Sa ibig sabihin, kayo na hindi nagpupunta, kayo ang pagpapalaki ng Panginoon. Ngayon, kung may time kayo at may oras na sumagot sa gawain ng Diyos, okay lang.
So kung hindi, focus kayo doon sa ibigay sa inyo ng Panginoon na 6 na araw para sa inyo ikabubuhay. Ngayon, kung lumampas na kayo doon sa pangailangan nyo at gusto nyo pagpalain kami, kahit na ano lang, kahit na tinapay, o kaya kape, o kaya naman basta makakatulong sa amin, malaking bagay yan. At kami naniniwala, pag kami ginagawa at nagala, gagaling ko sa inyo. Amen. 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 Gagaling ko sa inyo. Kasi ang punong mataba ng pumunga ang bunga. Ay yung mga sama. Kung subukan mo, payat ang tulo, sigurado, mahirapan ang bunga sa iyo. Tama? No? So, ganun din po, kapag ang pastor ay nagagalak at natutuwa, hindi nahihirapan dahil nandiyan ngayon, gagaling ko sa inyo. So, tayo po lahat ay tumayo at kasi paalala na pala sa Pastor Toby, hindi po natin mga kasama. Dahil meron po siya tinatawag na mission. Meron siyang mission sa isang church sa kanyang pinagalingan kasi wala ng pastor din. Kailangan siya. Sabi ko, sa PCM, dahil sa tinawag ka ng kayo, kumbaga sana magpagamit ka. Huwag yung isang buwan, 3 buwan, mawala ka lang din. Kundi, ang pagpaglilingkod sa Panginoon, lifetime ko yan, hanggang sa pagbabalik ng Kristo. Hindi po ba? Lifetime ko yan, hanggang sa pagbabalik ng Kristo. Kaya, hindi po natin siya makakasama dahil na meron na siyang inalagaan ng church. Meron siyang inalagaan. Yung gawain din nila, umaga rin, yung gawain din natin umaga, kaya hindi po natin sila masusuportan at hindi rin sila makasuportan sa atin. Kaya salo ang Diyos po ang nagaling nila. So sige po, tayo tumayo, salamat ang natin ang Panginoon. Sa kanyang mga salita, napatulang sa
din, kasama kita rin sa kulito, ngayon, ngayon sa ngayon, gusto, pahagi ang ating kasama, ngayon po ang kasapot, ang sa ayon sa pagtutuwa ng ang banal, Diyos kami sa langit. Tunay na iyong tahanan ay nagpapalain. Samantalang kami ay sa kalipaan. Tunay na ang mga salita ay pagkain ng aming Panginoon. Pagka ng aming Panginoon, wala kami kakayanan. Ipagdita sa bahay-sambahan na ito. Kung hindi tayo ng alas sa kami. Nagamat ngayon kami kalikasan at amaran, hindi kayo papaya o Diyos. Hindi kayo ay aming maitaas, kayo ay aming maluwalan. Dahil kayo nagsabi o Diyos, ang aming pagsamba dito sa lupa ay patikim mo lamang upang narating namin upang itinanamo mo sa amin. Ang bagong langit na aming katahapin, kahit kayo rin nagsabi ng Diyos na kami ay hindi mamamayan ng kalipaan ito. Hindi kami ay mamamayan ng kalangitan. Inihan namin bago pa man magsimula ng saligan ng saligan. Tunay nga na ang bawat isa sa amin, tinitiyak namin na kami ay nabusog sa mensahe na ibinigay mo tungkol sa pagpapasakop namin sa iyo. Hindi lamang Panginoon ay tinuturo mo pagpapasakop sa iyo, maging sa aming pamumuno, yung mga namumuno sa amin, maging ang aming mga asawa, maging ang aming pamilya, Panginoon, kasama dito ang pagpapasakop. Tunay nga, Panginoon, wala kami masabi sa iyo. Hindi namin maabot ang paraan mo. Iba yung pamamaraan namin dito. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa isang matagumpay na gawain, ano ang aming panauhin, hindi namin nakikita, hindi namin mawag. Sumalit ramdam ko ang aming Diyos. Ay buhay. Salamat po Diyos sa hero na ginamit mo. Tuloy pa. Hindi siya ng kalilimaw. Hindi siya ng kalilimaw. Ito ay kanyang pagpatuloy. Sino man sa kanila Panginoon. Salamat din Panginoon. Ilan lang kami. Dahilan ng Panginoon. Tuloy kung paano niyo po kami o Diyos, dinala ang aming panyabak sa lugar na ito, maligtas at maliwanahati. Galingon po o Diyos sa aming pag-ulit sa aming pansamantalang tirahan. Awa o Diyos, baon namin ng kapayapaan, ng hipon siya. Galupin po o Diyos sa pag-ulit namin, gawa may bahagi namin, sa amin, pakinggan, may turo, may tugod sa dapat. Ito sa mga mahal namin sa buhay. Kung sa ganyan ng Diyos, wala silang naipatahilang ang paniman ay haharap sa iyo. Ang bawat isa, narito, sa dalawang pagkatalo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming lahat, nagpupuri, at nagpapalatian. Tanging sa iyo lamang. Ito pong aming panalangin, tanging pangalan lamang ang pagpapalatian sa Panginoon. Sa Jesus Cristo. Amen. Amen.
Basta tumutunog. Parang boses. Sila pa sa Hello, magkano naman? Wala na yung Wala pa sa talarinig. Sila rin eh. Sa talarinig, wala tumunog. Ay, ka. Hey! Yung sa sabon mo. Sound. Hello. Sound. Ano ba lahat? Iba? Isa sa akin. Ito ah. Sajik. Gusto niyo yung ano nyo kasi magre-report ko kayo. Next week. Interesado. Siya ako sa akin. Sabi nung malabas ka sa tuloy. Ayun. Ako na yung sila sa ano noon. Bali 17 pesos na lang. Ilan ba yung dati? 22 pesos. Kasi Lima pa lang nabili. yung tatlo, kami na naman balik na 60. Wala ka. Tawagan na natin tatlo. Kahit kailan. Basta mayroon na, di ba? Pero kung may order, marami pa rin kung may order. ah. May sikap kayo sa sila Rosalie. Sikap ba kayo? Tapos na, Ha? Bakit? Masapin mo ako? Ganito ko no? Di ba to? kasi bakit ko tingin sa mga bagay, hindi ko dapat sa bayan sa pagkain. Mas maganda na alam mo. Mapunta ba sila ngayon? Mapunta sila? Kailan mag-activate si... Bumili product. Kung naman sutusan ha, baka naman sasablay naman tayo nito. Susuhin mo. Kaya sabi ko, pag samahan mo yung... Hindi po si Pero okay lang yan kasi yan gusto mo mga ganyan. Yan gusto mga katulad mo. Inuutosan ako. Kaya lang inuutosan ako. So bakit ang ito mo? Pabalik pa rin ang layo ko na. Halimbawa, dumbos ko. Takbo mo doon. Balik na naman. Hindi naman nakita. Ito, isang katawag. Ang kahit nandun na, ay salamat. Ibig tayo na sa office na pala. Ibig sabihin tagumpay. Tuloy-tuloy lang. Magsubok yun. So bakit talaga naman ako rin? Saan ka na naman yung galing? Pero, okay, siya. Kasi sulat ko dyan. Kasi nakakumasok na Tungtong isa lang ang parte na tanggalin sa isunod sa kaya pa. Kaya bakit na yun? para Isa lang ang lalakad pa rin. bukas. Sige na. Aspiration mo ngayon. Kasi gumagamit kami ng tatlong araw dito sa meeting natin. Mag-ambagan natin yun. Magkano ba sa yun? Para pag uwi mo, papahinga ka na lang. Talaga. Mamaya na. Hindi na ron. Mamaya na nga. bukas mag-report kayo. Sa galing ko.
Sabi, Ilaw.